good works which God prepared for us beforehand, so that we would walk in them, the life which He prearranged and made ready for us. Thank you, Lord. Thank you so much for the undeserving grace, Panginoon. Hindi namin deserve ang lahat ng meron kami sa buhay namin, pero dahil sa pagmamahal mo, kami binigyan mo ng habag, ng iyong grasya, ng iyong pag-ibig, Panginoon, na sariwa sa araw-araw. Dalangin sa iyo. Sa umagang ito mga kapatid, sama-sama natin gawitan ng Panginoon. Sama natin siyang purihin, sambahin, at wala tayong ibang iniisip kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang ating sambahin. His amazing grace. Hallelujah, Jesus. By your grace, we are free. Amazing grace, how sweet the sound that
At salamat dahil meron kaming Diyos na masasandalan, malalapitan, masusubukan. Amazing service. So tinisip Hallelujah, Jesus. With love and donation.
noon sa panibagong araw, no, na pinagkaloob niyo sa atin. It's April 13. Nasa kalagitnaan po tayo ng buwan, ng panibagong buwan, which is April, no? Susunod na mga araw ay magmamayo na. At talagang daman-daman niyo ba, sobrang init, ano? Pero still, God is continuously sustaining us, no, mga kapatid. At of course, umagang to, we acknowledge the presence of our Lord and syempre po ang ating mga kapastoran. We would like to greet, good morning. Kung katabi niyo siya, batiin niyo po ng personal. Yan, good morning po. Pastor Archie na nasa audio natin, audio room. Pastora Babes at syempre kay Pastora Wen, Portugal. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga pastor. Yan, good morning po sa inyo po. At sa bawat isa po sa atin, yan, tingnan mo nga yung nasa kanan mo. Siya ba yung katabi mo last week? Siya rin, ano? Parang, ayan, okay. At siyempre sa ating mga kapatid na nasa online, kamusta po kayo mga kapatid? At patuloy pong ang aming panalangin, no, na next time, join us here, no, hanggat kaya. Pero siyempre yung mga nasa abroad ay medyo, hindi pa, no? Pero yung mga around dito lang naman sa Tansa, please, mas masarap po itong sama-sama tayong physically nagkikita-kita, ano? So yun po, at mga kapakinig, well, gusto natin i-acknowledge, no, yung ating kapatid na for a time ay medyo nawala. Siguro naging busy sa kanyang career. Nag-artista ba ito? Pero bumalik siya. Ayan, si Kuya Jasper. Magkaway-kaway ka dyan, Kuya Jasper. Welcome back. Ayan, this is the beginning of the beginning. At magtuloy-tuloy ka na ha, Kuya. Ayan. So, yun, Kuya Just. At sa ating mga kapatid, syempre si Ate lagi naman yan, tsaka si Kuya Daniel. And everyone, welcome po muli, no? At sa oras na to, mga kapatid, tayo po ay makakapakinig ng mga patotoo. Alam nyo, everyday tayo almost nagkikita, pero everyday, marami tayong pinagpapasalamat sa Panginoon. Like, we had yesterday, no, sa aming prayer, sa ating prayer and fasting, marami tayong mga patotoo, answered prayers na tinugon ng Panginoon. But this morning, meron tayo ulit mga magte-testify sa kabutihan ng Panginoon. So let's welcome on stage Kuya Robert Gonzales. Matagal itong tanong, wala. Napunta ka ba ng Switzerland? Parang hello po. Yan, good morning po sa ating lahat. Sabi ko nga, napakaswerte natin dito kasi sabi nga ni Jamie is si Lord is nasa puso natin. Alam nyo ba, siguro kung wala ako sa ngayon dito sa church na to, hindi ko alam kung yun bang lahat ng pinagdaanan kong problema is na-overcome ko kung hindi wala ako dito. Kasi talagang ibang-iba yung nasa Lord ka, nahaharapin mo yung problema, kaysa yung wala ka sa Lord, nahaharapin mo yung problema. Napakalaking pagkakaiba nun. Sabi ko nga, ano ba yung pagpapasalamat ko? Sabi nga, yun lang pagising natin sa umaga is pagpapasalamat na yun kasi maraming hindi na nagigising sa panahon na ito, lalo na ngayon napakainit. So siguro ang isang pagpapasalamat ko yung last birthday ng mother ko na talagang ilang months namin pinagpreparan yon kasi talagang sabi nga namin, yung mother namin is talagang yung hirap niya kung makikita nyo lang o kung malalaman nyo lang yung naging buhay namin simula nung bata kami hanggang napagtapos kaming lahat. Yung hirap niya, kaya nung time na yon nagkaroon kami ng opportunity na bigyan siya ng birthday na parang debut. Kasi ever since hindi siya nakatikim ng birthday. So kaya yung mga anak dyan, ni-encourage ko yung lahat na yung mga magulang natin, kung maibibigay natin sa kanila yung best, ibigay natin kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang sila dito sa mundo. Kaya sabi ko nga, napakalaking blessing yung pinagkaloob sa amin para bigyan namin ng isang ganong birthday mother namin. So nagpapasalamat ako kay Lord kasi talagang hinipo niya lahat yung tumulong sa amin, talagang sa simula pa lang hanggang katapusan. Ang laki ng ang laking
tagumpay yung ano namin. Kasi alam namin, nandun si Lord sa pagtitipon na yun. Kasi although hindi pa kami lahat Christian, pero yung sumunod sa akin is Christian. So siguro, malaking bagay yun. Lalo na siguro kung lahat kami magiging Christian, baka lahat ng pagpapala ay makamit namin. So yun lamang po at to God be the glory po. Yan. Ilang taon si mother, kuya? 80? Oh, 80 years old, ano? So 80 and still strong and happy. Alam niyo, kasiyahan na po sa aming mga anak ang makapag-payback talaga sa mga magulang. Napakasarap ng ganung pakiramdam. Dahil makikita natin yung saya din ng mga magulang. Kasi yung 80 ay napakalaking biyaya pag umabot tayo ng 80 and 90, lalo pag naka 100 kasi may 100,000 po tayo. yun pala yung in-after no, yung umabot ng 100 para, kaya yun ang biro ko sa nanay ko, sabi ko, ma, umabot ka ng 100 ha? Na bakit? Siyempre may 100,000 kami. Niloko ko lang yun, pero pang palakas yun ng ano, sa mga panahon na discourage, sa mga problema and all. Well, kasama talaga yan sa buhay natin at yun ang magbibigay ng kalakasan sa atin, no? Dahil na-appreciate natin yung kabutihan ng Panginoon. So, isa pang naka-appreciate ng kabutihan ng Panginoon sa umagang ito, talagang nag-lipstick po siya para dito. siya na po magkukwento kung bakit. Tawagin po natin, Ate Roby Aransanso. Nagdiwang ng kanilang anibersaryo yan. Ayun, napansin na ako'y nag-lipstick dahil alam ko ako'y tatawagin dahil anniversary namin noong last Monday. So yun yung pinagpapasalamat ko kay Lord, no? Kumbaga 33 years na kami. Actually, si Sister Mona pa ngayon nag-compute kung ilang years na kami ni Brother Ariel. So yun yung nakakatuwa kay Lord, no? Dahil dati, talagang buntong hininga ka na lang kung ano yung nangyayari sa inyo. Kumbaga, parang sinasabi ko nga kay Madel before, Madel, maghiwalay na kami ng daddy mo. Talagang hihiwalayan ko na, hindi ko na kaya. Ginaganon-ganon ko si Madel. So, nung last 2020, nakakilala kami sa Panginoon, pero hindi pa ganon kalalim. So, medyo may away pa din. Then, 2021 is talaga nag-commit na kami kay Lord. So, yun, kumbaga, parang yung relationship namin ni Brother Ariel, nakasentro na kay Lord. So alam mo yung napakabuti ng Panginoon dahil start that year, although nag-aaway, bihira na. Hindi na kagaya dati na talagang magtama lang yung paningin namin. Away na. Hindi, it's true. Malayo siya, andito sa Pilipinas. Pag nag-uusap kami, nag-aaway kami. Yun po yung katotohanan. So alam niyo yun, yung last before ng anniversary namin, medyo hindi kami nagkaintindihan. So, kung ako ay dating ganun pa din, sigurado mag-aaway. Dahil siguro meron siyang kung ano-ano yung sinasabi niya dahil meron kaming hindi pagkakaintindihan. Kaya siya sinabi niya, dito na ako mamamatay sa barko. Yung pala, ang dinadala niya, dahil lagi siya na extend. Kumbaga, uwing-uwi na siya. So alam niyo yan yung sinabi ko sa kanya na di tinatawanan ko lang siya. Di sige, okay, kung yan yung gusto mo. Ginaganon ko lang siya. No? Tapos nung medyo hindi na talaga maganda yung lumalabas, sabi ko, alam mo, may turlok ka na sa utak. Sabi kong ganoon, sinasapian ka na ng demonyo. Alam niyo, ang isang sinagot niya lang sa akin, joke lang. So yun, yung joke lang na yun, nagkatawanan na lang kami. So alam niyo yun, kung si Lord wala pa sa between ang relationship namin ni Brother Ariel, ay sigurado sasabog na naman kami pareho. Wala na namang pagkakaintindihan hanggang sa hindi na naman mag-uusap a month, a week, yung mga ganon. So yun yung napakagandang ginawa ni Lord sa buhay namin, dalawang mag-asawa. Na dati gusto ko makipaghiwalay, alam nila yan. Pero hindi pala yun yung tama dahil hindi yun yung gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, masarap na pamilya, masayang pamilya. So yun, napakabuti ni Lord kasi pinaramdam niya sa amin kung paano pala talaga ang mag-asawa ng na kay Lord. So yun po yung pinagpapasalamat ko.
Joey, at yan yung background na kanya. Ngayong araw na to, hindi. Talagang makikita namin, kung makakasama niyo po yung mag-asawang yan, talagang mararamdaman niyo talaga, no, na talagang binago na. Dahil iba yung kanilang tandem talaga, nakakatuwa. Okay, sa mga kaya sa mga member dyan ng nag-announce. Okay, ayun, mga kapatid, no? At ako man siguro pa gusto magpasalamat personally kasi mga 2-3 days ago, sabi ko, Lord, magja-jogging po kami ng Sabado. Nararamdaman ko yung akin parang pinakapigi ay masakit. Siguro dahil may edad na ako. May edad na ako. Kasi 50 na kasi, no? Kaya medyo... So sabi ko, sakit ng galito ko. Ay ko nga kay Sir Edward, kaya ako, body massage. Kasi talaga masakit. Hindi ko talaga siya pag pala may nararamdaman ka sa katawan, no? Anything, kahit ipin, ulo, or anything somewhere in your body na nandoon yung may pakiramdam ng medyo may pagka-irritable. Kasi gagalaw ka, hindi mo mabilis yung magawa yung speed na dati mo nagagawa dahil yun nga, nalilimitahan ka nung nararamdaman mo. Sabi ko, Lord, magpa-fasting. Sabi ko, alam mo, ika-ika ako tapos mag-heels ako sa Tuesday dahil mag-host ako ng aming graduation. Sabi ko, nakakaya sa Robinson. Lalakad ako sa red carpet, ako ika-ika akong gano'n. Baka ako paupuin sa At sabi ko, Lord, please, wag naman po. Talaga nagpipray ako nung 2-3 days ago. And yun, so medyo sabi na, Lord, ito yung exercise na gawin mo, no? Exercise lang yun, pero mas matibay yung panalangin doon. So yun, alam mo, after a while, bigla siyang, nawala. Nawala, sabi ko, yes, nakalibre ako ng kasi hindi ako pagpapamassage. So, iisip ko, wala naman ako kinaano something. Siguro lang talaga na lang. Talagang gano'n, no? Pag syempre, nag-age ka, may mga bagay na, minsan limit ang gawin. Kung dati umakit ka sa mga bubong, ngayon doon ka na lang sa baba. Hindi, sabihin, medyo limited na yung inyong inyong mga movements na no. Pero, yun, nagpapasalamat ako talaga instant miracle sa akin. Dahil talagang sabi ko, paano ba to? Paano ko ilalakad ito? Pero yun sa grasya ng Panginoon. So, yun. At, talaga napakabuti ng Diyos. Alam niyo, ang Diyos ay tumutugon. Lagi natin sabi yan, holistically. Physical man yan, karamdaman ka, pinagagaling ka ng Panginoon. Emotional man yan, ibuhos mo sa Lord ang iyong emotions and you will feel that peace in your heart. No, mentally, naguguluhan ka na, at kung ano-ano pa yung mga dumano sa isip mo, try to sing songs. At nare-relieve ka talaga. And then physically, alam mo yun, spiritually, come to Jesus. Yun yung pinaka-solusyon talaga doon. And lahat ng yan ay kayang tugunin ng Panginoon. So yun, for our exhortation, sabi po sa Proverbs 18:16, a gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great. So paano ba to? Sabi ko nga, when we give, mga kapatid, no, alam natin naman, literally, that when we give, we help the church. Kasi ang church ay hindi ka naman pwedeng pumunta sa Meralco, sabihin mo, kami church, ay hindi mo kami sisingilin. So, lahat ng ating church operational expenses ay talagang may nakalaan talaga na financial so support. And through our love offerings and tithes, mga kapatid, we are helping the church na mag-operate. And now that, syempre, tayo po ay nagtutuloy-tuloy sa ating mga pledges, we are helping the church to build a new church, This is just a church building, but tayong lahat ay nandito to help the ministry of God dito sa lupa. So, kaya po yun, sabi doon, ushers the giver into the presence of the great. Kasi when we give, ito ay nagkakaroon ng impact doon sa ating pinagbibigyan. And lagi natin pinapanalangin that, Lord, itong mga offerings na to can be used or must be used para sa extension ng kingdom. So, ginagamit talaga yan. Kaya na-enjoy natin itong malamig, malinis, maayos na church building dahil sa ating mga love offerings and tithes. So let's give freely and joyfully sa ating Panginoon. It's good all the time.
of what we have been receiving, O God. Salamat, Panginoon. At tulungan, Lord, to really and faithfully, Lord, give our tithes and love offerings para sa extension, Panginoon, O God, ng iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Our pledges, Lord, as we continue with the building of our church, Panginoon, of your church, O God. Alam namin, provisions really comes from the left and the right and from everywhere, Panginoon, because ikaw ang aming Diyos, ang may-ari ng langit at ng lupa. Salamat, Panginoon, at patuloy pong pagpalain ang aming mga prayer requests. At alam namin, Panginoon, hindi pa man, Father God, ikaw po ay kumikilos na sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na papulit parangalay sa ilamang, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, salamat po sa Panginoon at sa oras mong ito, tayo ay magpapatuloy sa ating series, no, for the month of April, and let's welcome po ang ating pastor. Let's welcome po ang ating minamahal na pastora, our South 2 Cluster Overseer, one of our Elder Board of Elders, and Tansa Local Pastor, Pastor Rowen, Portugal. Praise, hello. So, good morning mga kapatid. Magandang umaga, and also for our viewers, no? Hindi ko alam, ilang milyon na, Pastor Archie. At napakabilis po ng araw, no? So, almost done na po tayo sa April, and next week ay talagang banal na linggo, no? Holy Week. Okay? Kaya, salamat sa Panginoon dahil sa patuloy po na grasya niya na nagsusustain sa atin. And one thing that I just want to thank God, no, and share with you the joy that we have. Kasi kahapon po, so nabili na po natin, na purchase na po natin yung lot natin. Yun po sa lugar po ng Amaya, no? So, yun po, at I just hope and pray na ang susunod po na journey natin ay mapatayuan po ito, no? Ng talagang pinaka-building natin. Well, we don't know what will happen, no? But then we just flow wherein the direction of God leads us. Kaya sama-sama po, tulong-tulong tayo. Alam naman natin na really, the church is not really the building. Bawat isa po sa atin yung mananampalataya. And yet, we need a place para po tayo ay patuloy na makapagtipon. And God is so gracious and so generous. He's really our Jehovah Jireh who keeps on providing, no, for all the needs of our church. And we are so really blessed. Hindi po biro, no, pero mayaman po ang ating Diyos. At sabi nga, dahil mayaman ang ating Ama, mayaman na rin tayo, no? So yun po. We always claim it, sabi nga talagang He will always supply our needs. At kung paano nga nangyari yan, well, it's really only by His grace, no? Na talagang lahat ng bagay na pangyayari sa buhay natin. Alam mo po yung bawat isa sa atin dito, we've gone a lot of, troubles, problems. The fact that we are still here today, you are sitting there, it's really because of the amazing grace of God. No? Wala po ang grasya ng Panginoon, we might not see each other here today. Kaya kanina, very early in the morning, I received a text from my brother, telling to pray for him. He's in a critical condition, with regards to his shortness of breath. And yet, still the grace of God keep on sustaining him. Kaya sabi ko nga, tayo po ay mabubuhay, tayo ay mamamatay sa grasya ng Diyos. But then, we all know as Christian, yung death po ay, sabi nga, wala ng kapangyarihan sa buhay nating mananampalataya. We will just all sleep, but we will no longer die. It's all because of the grace of God. So, ang dami pong pinagdaanan, Kumbaga, even po sa pag-purchase po natin ng lot, a lot of, stress, problem, talaga pong naranasan po, ang church na ito. Yet, sabi nga, this too shall pass. Kumbaga, lahat po ng mga bagay na yan ay dadaan lang.
At kumbaga, isang araw, naandyan na lahat. Kumbaga, God has provided already everything for us. And yet, kailangan lang talaga nating pagdaanan kung ano man yung mga inaalaw ng Diyos na pagdaanan natin. And I know, even right now, mga kapatid, marami po sa atin dito, even though we are here, I can see your smile here, and yet I do believe many of us here are really passing through troubles, problems. Sabi nga, in spite of those smiles, merong hilahil. Sabi nga, ano ba yung hilahil na yan? Sobrang lalim ng Tagalog na yun, Parang mga kalungkutan or whatever. But then, still hold on, Because the grace of God will keep on sustaining us. So, marami po siguro sa atin dito nakakaranas ng panghihina. To be honest enough, taas po ang kamay ng mga medyo nakakaramdam ng panghihina. Yung bang, minsan pinanghihinaan tayo ng loob or dumadanas tayo, Lord, why are you pressing me so, na talagang halos you squeezing me, parang naubos yung lakas ko. Nakaramdam ako ng panghihina at alam ko po, minsan dumarating sa punto na talagang marami gusto na sumuko and yet the grace of God keeps on sustaining us. So, ngayong umaga po, as we continue with our theme for today or for this month regarding His grace, sabi nga po dito, God's strength is experienced when humans are weak. Siguro po magtataka tayo, bakit nga ba grabe yung mga nararanasan kong problema? Bakit ba parang grabe yung, halos mawalan ako ng lakas, minsan even the will, But then, sabi nga po, may mga bagay ko minsan na tinatanong tayo, parang hindi natin masagot, and yet God keeps on becoming silent, in our lives. And yet, sabi nga po, His strength is experienced when humans are weak. Dito po makikita natin na gusto ng Diyos na ang maranasan natin hindi yung lakas natin, kundi yung lakas na nagmumula sa Kanya. Kasi po kung lakas lang natin ang gagamitin natin, we will fail, It will soon vanish, Kumbaga, walang mangyayari. But then, in exchange for our weaknesses, God wants us to experience His strength in exchange, for the weaknesses that we are experiencing. Kaya sabi niya nga po sa kanyang salita, He said to me, actually, this is the time wherein He spoke to Paul, My grace is sufficient. Alam niyo po, pag sinabing sufficiente, wala ka naman ang dapat idagdag pa dun . It's perfect. It's abundancia. Sufficient. So coming from God, kanino daw po? Sabihin mo sa katabi mo, sa iyo daw. Okay. So my grace is sufficient sa iyo daw, sa akin daw. So for you. Okay? So sabi nga ng Lord, for my power is made perfect. You see? Perfect. Kanina sufficient, ngayon naman perfect. Kailan daw? Saan daw? Kailan daw na-perfect yung kapangyarihan ng Diyos? Kailan? Kapag tayo po ay mahina. Kaya, even in the life of Paul, sabi niya nga, therefore, I will boast. Sabi niya, magyayabang ako. All the more, mas lalo akong magyayabang at matutuwa sa aking mga kahinaan. Sa aking mga nararanasan ganito, So that Christ's power, anong sabi dito? May rest. Mananatili yan. So, kung titignan po natin, that is the very reason why then in our life, hindi talaga inaalaw ng Diyos na magdepende tayo sa ating sariling lakas at kakayahan. Every time, na kumbaga ay sarili natin yung ating maitataas, makikita. Yeah, just like Paul. He was given a thorn of the flesh. At talagang, even that time, sabi niya nga, nag-aano siya sa Lord, parang reklamo, maybe it's not really pagre-reklamo, but then,
parang sa sarili niya, nakakaranas siya ng ganito. Pero yun nga, sinagot siya dito ng Diyos. Sapagkat kung kailang ka mahina, doon ka malakas. Huh? So kung titingnan po natin, sabi nga, grace, yung sinasabing God's unmerited favor and love. Ibig sabihin, pag sinabing unmerited, wala talagang mamimerit sa atin eh. Ano man ang ating gawin, laging nakamerit ito sa Diyos. Sabi ko nga, simpleng ang grasya ay pinapakita sa bawat isa as in tayo pong lahat ay mga pauper, pulube. No? Na nililimusan lang talaga ng Diyos. Never in our lives na tayo po ay makapagmalaki sa ating mga sarili. No? Kumbaga tayo po ay lagi nating maisip na tayo po ay mga pulubing nilimusan lamang ng Diyos dahil sa kanyang habag. No? So, here, si Paul po, he gave emphasis na his strength and authority are not coming from his own abilities, no? But from the grace of God. We all know, ano po ba talaga ang background ni Paul? He was before a persecutor. No, pero kung makita po natin ang pinipersecute niya dito, church, Christians. At hindi niya lang pinersecute. He once became a murderer. Sangkot po siya sa pagkamatay ni Stephen. When Stephen was being stoned to death, Paul was one of them, no? Kaya kung titingnan natin that time po, na sabi nga talagang masigasig si Paul sa pag-usig sa iglesia. He was full of knowledge, no? Kasi alam naman natin hindi biro yung background ni Paul. No? As one of the Pharisee during that time. Dahil nga doon sa sobrang knowledge na nagkaroon siya, he really puffed up with pride. Yan po sinasabi ng Bible, knowledge puffed up with pride. Pansin po ba natin? Doon sa mga talagang nadagdagan na yung mga kaalaman, di talaga maiwasan kung minsan nakakapagyabang. Kaya dyan nagsisimula yung mga debate, no? Hindi po masama ang Bible school. Pero karamihan po sa mga talagang nagsulo, nung nakapag-aral ng Bible school is good. Pero kapag sabi nga, hindi yan sa puso pumasok at sa utak lang, the tendency is really to puff up with pride. With so many knowledge that has been accumulated, well, the tendency is really to, yung ulo po ang lumalaki. No? Pero si Paul po, kung makikita natin, no? Before that time na na-encounter niya ang Diyos, kung titignan po natin, ano ang incident na nangyari doon when he was able to encounter God? Kailangan bulagin muna siya ng Diyos eh. Alisin muna yung kanyang dating siya. Palitan para lang magamit siya. Alam niyo po, ito ang problema sa mga maraming tao kung minsan, even sometimes Christians. Why then God cannot choose us? We're so full of ourselves. Masyado tayong magagaling. Alam niyo po, sa Panginoon, hindi po magagaling ang una niyang hinahanap eh. It's not really yung mga ability, ano? So, kung titingnan po natin, ang Lord kasi, He was never impressed, no? Doon po sa outward appearance. We all know that. And even what He said to David, no? Doon sa mga kapatid ni David, kay Samuel. Sabi niya nga, I am not after the outward appearance. I am always looking at the heart. Kaya kung minsan kung titingnan natin, parang hindi naman ito ko-qualified. Parang wala naman itong katangian para maging leader. Alam niyo po, ganyan ng mundo yan. Sabi ng mundo, hey, be a leader. Be strong. Yan po yung lagi natin sinasabi. Dapat malakas ka. Para maging leader ka, dapat malakas ka. Dapat may alam ka. Yan po sa mundo. Pero you know what? In the case of God, He's not after kung gaano ka kagaling. Pero sabi nga kung paano yung puso natin talagang laging didepende sa Diyos. Alam po ba natin na sa Bible, ang Diyos ang pumipili? Kagaya kay Samuel. Kaya ano sabi ng Lord sa kanya, pumunta ka doon sa lugar na yun at i-anoint mo ng oil yung gusto kong maging hari.
Alam niyo naman, pag tayo po ang pipili, gagana yung ating 5 senses dyan, lalo na yung ating paningin. Kaya nung nakita niya, yung mga kapatid na nauna ni David, sabi niya, eto na, matipuno, makisig, matangkad, no? Talagang bagay na bagay ito maging hari. Pero sabi ng Lord, nung bubuhusan niya na, hindi yan. So, hanap uli siya. And daming mga kapatid ni David eh. Kita niya uli. Halos lahat po ng mga kapatid ni David, ganun, ang mga itsura. Really, kung titingnan po natin in the world's potential, talagang ko-qualify. So, punta uli siya, kita niya uli yung mga kapatid, he's about to anoint again, but the Lord reprimand him. No. So sabi niya, meron pa ba kayong kapatid na wala dito? So sabi nga nila, meron pa. Nandun, nagpapastol. Because David was a shepherd boy. You know what? Even Samuel, no? Nung nakita niya si David, parang sabi niya, ano bang katangian meron ito para maging hari? He was just a small boy, no? Shepherd boy. Walang looks. Yung looks niya is not really parang proper to become a king. But then, sabi ng Lord, siya. You anoint him. Siya yung pinili ko. So as we can see, mga kapatid, ang Diyos ang pumipili. Not on the basis of man, but on the basis of God. Pero kung titingnan po natin, being a shepherd boy, kung babasahin nga natin, si David, grabe po yung niya po sa mga sheep niya. At talagang pinagtatanggol niya ng husto. That's why, during the time of Goliath, siya rin po yung ginamit ng Diyos. Hindi niya ginamit yung mga sundalo, full of armor. At kung ano nakapatay kay Goliath, isang David na napakaliit. At gamit lang yung sling with a stone. So that all the glory will be given to God. Gagamit ang Diyos doon sa tingin niya, hindi maibibigay talaga yung kapurihan sa kanya. Just like Paul, so when the time that he encountered God blinded him. And that was the time. Ang sabi ng Lord, why are you persecuting me? Sino po ang pinipersecute ni Paul that time? Christians, the church. Pero anong sabi ng Lord? Why are you persecuting me? If anybody persecuted the church, if anybody persecuted the Christian, it is not the Christian alone. It is not the church alone. But it is God directly that they will be persecuting. Before I have shared what happened when this church was being persecuted and what happened to those. So, because it is really God. Kaya makita po natin, hindi po biro kapag church ang kinalaban. Huwag po nating basta-basta gagalawin ang iglesia. Because sabi nga ng Bible, the church has the power. Binigyan ng Diyos ng authority ang church. Whatever you bind here on earth shall be bound on heaven. And whatever you loosen here on earth shall be loosened on heaven. Kaya nga po as a church, at nag-declare yan ng blessing, kung kanino man, tatama po yan. Kaya when we are being prayed by the church, it's really very powerful. Kung ano yung ating talian, kung ano yung ating pakawalan, it's really very powerful. So in the case of Paul, the time when he encountered God, so sabi ng Lord, why are you persecuting me? So that was the time, na bago po siya nagamit ng Diyos, kailangan po siyang alisin doon sa sarili niyang galing. Kailangan siyang mawala doon sa sarili niyang talino. Kailangan siyang bulagin. Para sa susunod na makakita siya, his eyes will be open. Nang talagang makikita niya na yung gagawin ng Diyos sa buhay niya. That's why he said, Paul gave emphasis that his strength and authority are not coming from his own abilities, but from the grace of God. Shall we all close our eyes for a second? Father, we thank you, Lord, for this day, oh God. We acknowledge you and your amazing grace in our lives. Alam po namin yan yung dahilan, Lord, why we are sitting right now, why we are here in this place.
Minsan sinasabi lang namin, Panginoon, hindi namin gusto, but we all believe, Lord, in your words. Even that desire is coming from you. Na hindi namin dapat baliwalain kung minsan nawawala yung desire. Well, Lord, we really need to take heed. Baka yung grace mo hindi mag-take effect sa mga life namin. But then, God, thank you. Thank you for your grace that brings us here today, oh God. And we are praying na makakilos, mag-take effect yung grace mo na yan sa buhay po ng bawat isang naririto. Lord, deliver to us your message through your servant. And have your own way, Lord God. Just thank you. And we just want to give you all the glory, Lord. In Jesus' name, amen and amen and amen. Praise be to God. But by the grace of God, sabi nga ni Paul dito, no, I am what I am. And His grace to me was not without effect. Hopefully, no? In the life of Paul, ang lagi pong iniingatan ni Paul, yung grasya ng Diyos, huwag mawala ng epekto sa buhay niya. Kaya sabi niya nga, no, sabi niya, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Paul always wants to acknowledge the grace of God. Sabi niya, sa lahat ng mga apostol, ako talaga yung grabe. No? Alam naman natin, shipwreck, 39 lasses, matindi po. Tayo po talaga nagbabasa ng Bible. Makita niyo po, sa lahat ng mga naging apostol, sobra-sobra. No? Pero sabi niya nga, everything I consider dung, no? Para lang, sabi nga talagang, mas makasunod siya, no? Or yung tunay na ibinibigay ng Diyos sa buhay niya, makamtan niya. He considered everything lost for the sake of Christ. So, alam niya kung gaano siya nagpakapagal, nagpakapagod, more than anybody else. But he always recognized, no? Not I, but the grace of God that was with me. Kaya sa atin po mga buhay, mga kapatid, no? Yun po siguro yung dapat na maging maingat tayo na never in our, even in our mind, in our illusion, makita natin na tayo yun. Kasi may dumarating po sa punto, na marami pong mga Kristiyano, misa kapag talagang sa tingin nila, sila na yung ginagamit, they tend, to think. Sila talaga yon. And so many, parang, I remember before, sabi nga nung dati yon na nangyari. But then, by the grace of God, talagang inano naman siya ng Panginoon. Sabi niya nga, pag kami umalis dito, walang mayayari dyan sa church na yan, no? Wala nang mapaparalyze siyang, whatever ministry wherein they belong. Pero you know what? For so many who did that, mas lalo pong nag-flourish yung gawain ng Diyos. Wala talaga tayong maipagmalaki. Never, boast that because of the contribution that we have in this church, tayo yon. No? So, kaya si Paul, sabi niya nga, yet not I, but the grace of God that was with me. Even in the life of Mary was full of grace. Kaya nga po, pag ginagrasyahan kita nyo, naging ina siya, without any conception. Ganun yung grace ng God parang minsan malalagay ka doon sa ganong sitwasyon. And sabi ko nga, just like Paul, just like Moses, hindi siya ginamit ng Diyos nung siya ay talagang, he was still a prince. No? He graduated from UE. Are you aware of that? Moses graduated from UE? Oh, matagal na po pala yung UE na yan, So, University of Egypt po yun. So, kumbaga nung gumraduate siya doon, talaga makita natin na hindi inalaw ng Diyos na doon sa kanyang sariling kakayahan galing gamitin siya. No. Alam niyo kung kailan siya ginamit? Nung nandun na siya sa ilang. Kasama niya na yung mga animals, no? Kaya nga nung ginamit siya ng Lord, pitla siya Sabi niya nga, Lord, gagamitin mo ko. Di ako marunong magsalita. Utal-utal ako. Sino bang hindi magiging utal-utal? Kung araw-araw kasama mo, meh. Di ba? Kung may kausap niya, ma. Siyempre si Moses,
Sasabihin mo bang pitla yan? No, he's not. Because he graduated, he is a prince. Pero ang natutunan niya, ayan, naging pitla siya. Pero kailan siya ginamit ng Diyos? Hindi nung time na he's so very eloquent. Kundi talagang nung halos sa tingin niya, hindi na siya pwedeng gamitin eh. Alam niyo po kung saan tayo nagagamit. Pag sa tingin natin, hindi na tayo pwedeng gamitin. Kaya di ba, yung story ng mango tree, right? Marami kasi sa ating mga Kristiyano, sigaw tayo ng sigaw eh. Mangga na ako! Nagkadahon lang, nagkasanga lang, sigaw na, mangga na ako! Di ba? Lumalaki lang konti, mangga na ako. Pero di ba, anong sabi nung talagang malaking mangga? Di ba? Huy! Sabi niya, tumigil ka. Hindi ka pa mangga. Okay. Sino pa yung ngayon lang nakarinig ng kwento na to? Kayo Hindi ko pa alam. Gusto nyo lang talaga, ulitin ko eh. No? Sige lang, para di kayo makatulog. So, yun kaya sabi nung maliit na mangga, napakasungit naman ito. Bakit ba hindi pa eh? May dahon na ako, may sanga na ako, di ba? So, lumaki-laki siya. Sabi niya, bantay ka lang, lalaki pa rin ako. So, lumaki-laki itong manggang ito. At nung medyo malalabay na rin yung kanyang mga puno, yung kanyang mga sanga-sanga at yung mga dahon niya, sigaw na naman siya, mangga na ako! Mangga na ako! Yeah, kaya na. So, sinigawan uli siya ng malaking mangga at pinamaywangan siya. He! Hindi ka pa sabi mangga! No? So, sabi niya, pakasungit talaga nito. Bakit hindi pa ako mangga? Alam niyo, dumating siya sa time, nagkabunga na siya. Sabi niya, eto, pag ako pinalagan pa nito, so, kumbaga noong time na may bunga na siya, kaya sigaw na siya. Yes! Sabi niya, mangga na ako! Mangga na ako! No? So, tingin siya doon sa malaking, mangga na ako! No? Alam niyo, nakita siya ng malaking mangga, pinandilatan siya. He! 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 Ayun, nadagdagan pa no? Sinabing, hindi ka pa mangga! No? So, alam niyo po, talagang bagsak yung nung mangga na yun, no? Sabi niya, may bunga na ako. Di pa rin ako mangga. Alam niyo po, after po ng pag-uusap na yun, biglang lumakas yung hangin. Bumuhos yung malakas na ulan. Hindi ko alam kung anong bagyo yun. Kung si Milenyo ba yun? At alam niyo po, sinagasaan tong mangga na to. Talagang kung makikita mo, isang dahon na lang ata yung natira sa kanya. At nagkabali-bali yung sanga niya. At nung time na yun, parang nakaganyan na lang siya, nakalupasay na lang. No? Hindi na siya kumikibo. Sabi niya, wala na talaga. Maya-maya, nagulat siya, may lumalapit sa kanya. Sabi nung mangga sa kanyang malaki, ngayon, mangga ka na. Kung kailan hindi na siya nag-ingay, kung kailan bali-bali na, yung kanyang mga sanga, nangahulog na yung bunga niya, at tumahimik na lang siya, saka siya sinabihan na mangga na. Alam niyo po kung minsan mga Kristiyano, hanggat nag-iingay yan. Pero kapag yan ay natutunan niya ng manahimik, natutunan niya ng magpasakop, diyan pa lang tayo masasabing mangga tayo. No? Kasi kung minsan, ang dami pa natin pinagmamalaki. Anong pagmamalaki natin? Yung dahon natin, yung bunga natin, yung sanga. Saan ba equivalent yan? Yung ating natutunan? Yung ating contribution sa church? Yung ibinibigay natin? Kaya minsan, maingay tayo eh. Tingin kasi natin, tayo yun. At kung wala tayo, ewan ko kung ano mangyayari sa church na yan. And we tend to boast. But you know what? Ialaw ng Diyos. Pag ganun tayo, padaanin tayo sa ganyan. Only for us, no? Just like Paul. But by the grace of God, sabi nga ni Paul, I am what I am, and His grace to me was not, alam niyo po, itong dito, without effect. Was not without effect. No. I work harder than all of them. Yet not I, no? But the grace of God that was with me. Hindi mo makitaan ng yabang.
Hindi mo makitaan ng ingay si Paul. He's just working all along. So sabi nga po, it is through our weakness and limitations that God's strength is revealed. Kailan lang ba talaga nare-reveal yung kalakasan ng Diyos? Kapag umabot po tayo sa punto na tayo ay sumagad doon sa ating limitasyon. No? Nare-reveal po yung kalakasan ng Diyos. At alam niyo po sa buhay natin, napakalaking bagay kapag alam natin na yung lakas ng Diyos ang gumagana sa atin at hindi yung sarili nating lakas. Di ba? Kaya nga tayo, hanggat magagawa natin, hanggat kaya natin, hanggat alam natin, sige. Hindi tayo titigil. Pero pag dumating tayo sa punto, ginawa na natin lahat. Pagod na pagod na. Yeah. Just like the story of the lifesaver. Tama po? Re-remind ko lang, para lang ma-remember natin. Di ba? O, naligo, yung mag-ina sa dagat. Pag tinanong ko kung sinong ngayon pala nakarinig, amen na naman yan sila. Oh. Pero kumbaga makikita natin, nasabi nga, alam niyo naman kung minsan mga kabataan, no? Talagang, minsan kapag alam natin magaling tayong lumangoy, talon agad yan. Kaya lang dumating sa punto, pinulikat. Ayan. So, ayan na, kampay-kampay na. At yung nanay, syempre, mag-hysterical yan. Di ba? Kita niya yung anak eh. So, tawag niya agad yung lifeguard doon, nakatingin lang. Sabi niya, guard, yung anak ko, mamamatay, malulunod, sagipin mo na. Yung guard, wala, nakatingin lang. Nag-hysterical yung nanay. Maya-maya, nakita niya, hindi na gumalaw. Naku, mabilis pa sa alas 4, tumalon yung lifeguard, no? Langoy. Dinala sa pangpang. Galit na galit yung nanay. Sabi niya, ililigtas mo rin lang pala yung anak ko. Hinintay mo pa na halos mamatay. Galit na galit siya sa lifeguard. Pero ano pong sabi ng lifeguard? Hinihintay ko na hindi na siya kumampay. Dahil napakahirap sumagip ng mas malakas pa sa akin. Ganyan tayo eh. Bakit hindi natin maranasan yung lakas ng Diyos na kumikilos sa buhay natin? Bakit hindi natin maranasan ng Diyos sa buhay talaga natin? Malakas pa tayo. Mahirap tayong sagipin. Kampay tayo ng kampay. Hanggat hindi tayo sumuko sa Kanya. Hanggat hindi natin sabihin, Lord, surrender. Hindi ko talaga kaya. Don't expect God to move in your life. Tayo rin ang maghihinder para ang Diyos hindi makakilos sa buhay natin. Magaling pa tayo eh. Malakas pa tayo. May magagawa pa tayo. Ganyan naman tayo, di ba? Agad may magagawa tayo. Diyan ka lang, Lord. Kaya ko pa to. Diyan ka lang. Panoorin mo ko, Lord. Kaya ko to. Pero actually po, madalas ang gusto ng Diyos, nak, diyan ka lang. Panoorin mo ko. Baliktad eh. Gusto natin ang Diyos ang manood sa atin sa halip na panoorin natin ang Diyos eh. Kung paano siya kikilos. 2 Corinthians 12:10, sabi niya nga, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses. For Christ's sake. Alam niyo po, pag sa mundo nakakahiya ito, hindi mo naman maipagmamalaki yung kahinaan pag nasa mundo. Di ba? Sabi nga ng mundo, hey, be a leader, be strong. Dapat malakas ka. Pero pag tayo po ay nasa Panginoon just like Paul, no? I delight in weaknesses. I delight in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Iba po kapag ang lakas na yan galing sa Diyos. Tatagal yan. Kaya yun yung sinasabi pong sustaining grace of God. Na kahit dumaan ka na sa alam niyo po yun, bagyo, pagsubok, lalo pag tayo po ay nasa ministeryo ng Panginoon, hindi po ganun kadali. But we will really need His sustaining grace in order for us to stay. No? The weaker we are, the more His power can be displayed within us and through us. Alam niyo po yung ating divine nature,
Kasi, meron tayong human nature, of course. Ito po yung ating flesh. Itong human nature natin, masyadong mapagmalaki yan eh. Of course, sa mundo, para masabi na ikaw ay independent, dapat huwag kang aasa kahit kanino. O kang didepende kahit kanino. Well, that is the human nature. Pero alam niyo po ba, yung divine nature na ibinigay sa atin ng Diyos, that divine nature should be very, very dependent to God alone. Pansin natin. That moment na magtiwala tayo sa tao, that moment na alisin natin yung konting pagtitiwala sa Diyos, papalpak po lahat ng gagawin natin. Diba? Lalo kung minsan, alam natin, magaling tayo sa field na yan. Okay na yan, kaya ko yan. Pero malimit, pumapalpak yan. Mga expertise natin, hindi po uubra yan pag sa Panginoon na. Hindi gagana yan. Because the weaker we are, the more His power can be displayed within us and through us. Kasi magugulat ka eh. Lahat naman ginawa ko. Ano pa bang kulang ko? Naku, ang dami. Diba? Kala natin, nagawa na natin lahat, na-provide na natin lahat, ba't ang gulo pa rin? Kasi sarili mo lang ang ginamit mo dyan para maayos mo eh. Hindi ka kumonsulta sa Diyos, pero may itinuturo pa ang Diyos na dapat na i-apply dyan na galing sa Kanya. Yeah, kaya kung minsan, bakit ang gulo? Bakit nag-aaway-away? Bakit nagkakaproblema? Bakit, dami. Many times, no, sabi nga po dito, God uses our weakness to help us lose ourselves that we might find Him and experience His grace and favor. Inaalaw po. Ginagamit ng Diyos. No? Para sabi nga, wag talaga tayo nang dumipende sa ating mga sarili. Baka sakali naman, matuto na tayo na lagi siyang hanapin para maranasan natin yung kanyang grace and favor. Diba? Tanong ko nga lang, di pa ba tayo pagod, mga kapatid? Sigaw ka ng sigaw na mangga ka na? Kampay ka pa ng kampay, paano kang ma-rescue? Malakas ka pa doon sa re-rescue sa'yo eh. Only through this, sabi nga po, we can approach God with confidence, knowing that His grace is available to provide the help and strength we need. We can only be confident, ano? Kapag sabi nga talagang alam natin na hindi yung sarili natin ang ating inaasahan. Kasi alam naman natin yung grace niya available talaga, no? To provide the help and strength we need. Pwedeng-pwede sana talaga, no? So let us, sabi nga ng Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. The Lord is a very present help. Present, hindi past, hindi future, present in time of need. But then, bakit kung minsan hindi natin ma-approach? Kasi hanggat may magagawa tayo, gagawa natin ang paraan eh. Pero kailan natin namimit yung grasya ng Diyos? Kapag talaga wala na tayong magawa. Pag pumalpak na lahat ng naisip natin. Paul learned to be content in his suffering because God's power is made perfect in his weakness. Sabi niya po, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Sabi nga po,
I can do. Yun lang. Doon lang pumasok. Minsan, ang lagi natin tong kinokot, pinuputol natin eh. Wala tayo sa context. Sa kanya lang sinabi to. I can do all things, through Him who gives me strength. But please, before you read this 13, basahin nyo muna yung nasa taas. So, kumbaga, naranasan niya, it is still the grace of God, working. Kung bakit tayo po, nakukuha na nating maging kontento. But without the grace of God, we will never be content. We will always be in want. Sabi nga ni Paul, nakontento na siya kung meron, nakaranas siya, di ba? No? Sabi niya, nagutuman. Although sa atin naman siguro, hindi naman siguro dumating sa punto na may nagutuman po ba dito? Baka pwede po siguro, baka hanggang 6 na beses na lang tayo kumakain sa isang araw, no? So, wala pa naman po sigurong nagutuman. Okay? Pero si Paul, sabi niya nga, naranasan niya, alam niya kung paano yung mga ilangan, he experienced how to have plenty, pero yung secret daw po of being content in every situation, yun ang napakalaking bagay na pag naranasan po natin, grabing pagpapala yan. Na kahit ano ang maging sitwasyon, meron, wala, marami, konti, kontento, no? Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. So, as we can see, brethren, contentment, we can experience this by the grace of God. Hindi na nagiging masyadong materialistic, no? Hindi kagaya ng dati, ang dami-dami nang nasa hapag, nagre-reklamo pa rin. Ngayon, kung ano yung nakita nating pinoprovide sa atin ng Panginoon, we learn to be content. No? Kung ano yung dumating, kaya sabi niya nga, even in trials, in persecutions. So, bakit nga ba tayo binibigyan ng Diyos ng mga weaknesses na to? Bakit ba inaalaw ng Diyos? Makaranas tayo nito. In order, sabi nga po, to shame the wise, in order to shame the powerful. So, yun po sabi, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Kaya nga po, ang Lord, pagpipili siya, gusto niya po talagang pahiyain, yung mga magagaling dito. Kaya nga si Paul, alam niyo po si Paul, dati yan, pag nagpipreach yan, he's really full of, knowledge. Bilib na bilib sa kanya yung mga kasamahan niya, mga Pharisee. Pero nung na-encounter niya si Lord, basahin niyo po sa Corinthians, nagre-reklamo sila, bakit ang simple na lang mag-message nito ni Paul? Di niya na hinahaluan ng kung ano-ano mga Greek or mga, alam niyo po, yung mga mystery. Sabi nga ni Paul, whenever na ako ay tatayo, I'm full of, he's trembling. Pero napakatalino ni Paul. Pero nung siya ay ginamit na ng Panginoon, talagang he learned to depend on God. Hindi niya na maipangahas yung mga dati niyang kaalaman. At sabi niya, I preach with power coming from God. Hindi na doon sa mga pananalitang kung ano pa man. So, yun po yung sinasabi. Yung mga nakikinig, gusto kung ano-ano mga hermeneutics, full of, maganda po yan, Pero sabi nga, sinimplihan niya na lang. At ayaw yon nung mga matatalino, sabi niya, walang kakwenta-kwentang mag-preach to. Napakasisimple ng mga pinagsasasabi. So, kung titignan po natin, that is one of the reason, in order to shame the wise and powerful. Kaya kung papansinin po natin, yung mga pinipili ng Diyos, iba doon sa mga criteria na pinipili ng mundo. Sabi ko nga, di ba? Yung mga tinitingnan nila, just like David, he has no qualification of becoming a leader, of becoming a king, and yet God chooses David more than his brothers.
because He looks at the heart. May nakita siya doon sa puso ni David. And He knows, sabi nga, the man after God's own heart. Hindi ibig sabihin ni si David ay hindi nagkasala. Ang daming instances. But then God looks at the heart of David full of repentance. No? He did not even justify nung time po na yon. So in order for us to comfort those in any trouble with the comfort we receive from God. Bakit nga ba? Sabi dito sa Corinthians 1:4, who comforts us in all our trouble so that we can comfort those in any trouble with the comfort. Puro comfort. We ourselves receive from God. Bakit ipinaparanas sa atin yan ng Diyos? There is a purpose behind that. Yung problema mo ngayon, bakit ipinaranas yan sa iyo ng Diyos? Sooner or later, diyan ka rin kasi gagamitin. Ikaw naman yung mag-advise sa iba. Alam mo ba, dinaanan ko yan. Daanan lang po. No, yung iba kasi kaya hindi nakaalis, tumira eh. So, dadaanan lang. Kaya ngayon, ikaw na, ako rin, nangyari yan sa akin, pero alam mo, hindi ako nagtanim ng galit at pilit kong inano yan sa Panginoon. Kaya, eto ako ngayon, no? Hindi mo mapansin na ganyan pala yung pinagdaanan. So, nakakapag-advise tayo doon sa iba. Kasi nga napagdaanan natin. So, kung ano man yung mga pinagdaraanan ngayon, no? Alam niyo po, sabi ko nga, kung titingnan natin, siguro sa buhay po ng bawat isa sa atin, dumating tayo sa punto, akala natin, nung tayo po ay halos lumubog sa problema, hindi na tayo aahon, pero nasaan ka ngayon? Andiyan ka pa rin. Ilang beses ka nang nagtangkang, actually, lumabas ka na nga, umalis ka na, pero hinanap ka pa rin ng Diyos, andyan ka pa rin, no? Diba? Ang dami pong Kristiyano, hindi lang nawawala. Nagwawala po. Pero kinalma ng Diyos. Hinanap pa rin. Kaya nga, eto, nagkikita-kita pa rin tayo. That is our prayer that God will continue to sustain us. Na doon sa kahirapan, tandaan natin mga kapatid, andyan lagi ang Diyos. So, same comfort kung saan. Hindi tayo kino-comfort ng Lord just to make us all feel comfortable. No! Alam mo, kinomfort ako ng Diyos, kaya ngayon, komportable na ako eh. And then, what? Pwede? Ayan. Di po. May purpose dyan. So that you can comfort others. Pansin po ba natin yon? Saan ka nagagamit? Dito sa mga taong dumaan din dyan. Nung nag-away kayo, sa family, napagtagumpayan mo yan, you will be a good counselor for that. No? So, another, in order for God's power to be displayed, no? So, 2 Corinthians 12:7, because of this surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Grabe. Padalang ka ng mensahero ni Satanas, ay talagang tormented ka. Yan, inaalaw ng Diyos yan. Para sabi nga, ma-display niya pa rin yung kanyang strength sa bawat isa. Sino po yung nakaranas dito halos sabi nga talagang tortured. No? Torment. Di ba? Naggadalap. Messenger of Satan eh. Si Satanas kasi nagpapaalam talaga yan eh. Ito lang po mga kapatid, just to all of us, maging aware tayo. Hindi tayo pwedeng basta-basta kantiin ng kaaway. Tandaan po natin yan. Without Satan asking permission. Just like with Job. Kaya sabi nga ni Job, naku naman, sabi niya kay Lord, bakit naman hindi ka naman talaga pupurihin niya ni Job? Ba't naman hindi ka naman sasambahin niya? Pinagpapala mo eh. Ayan, no, pinless mo. Tapos yung mga anak, no? So, sabi niya, subukan mo, tanggalan mo ng mga pagpapala yan. Tingnan mo kung sambahin ka pa rin yan, kung pasalamatan ka pa rin yan. Kaya sabi nga ng Lord, sige.
I-allow kita, testingan mo, wag mo lang papatayin. Papaalam yan eh. Si Lord kasi, ang laki ng bilib sa atin. Di ba? Ang laki ng bilib sa iyo. Sabi ng Lord, bilib na bilib ako dyan sa anak ko. Sige, subukan mo. Yeah. O ano? Kaya yan. Kumbaga, bigla. Nangamatay yung mga kahayupan ni Job. No? Hindi lang yung mga kahayupan, yung mga anak niya po, namatay din. Ang natira, yung bungangerang asawa. Anong sabi ng asawa niya? Ako, Job, wala nang natira sa atin. Hindi mo ba basta sumpain yung Diyos mo? Alam niyo po, maganda lang yung sagot ni Job eh. Bakit? Sa mabuting bagay lang ba natin pasasalamatan ng Diyos? Hindi ba sa mga problema? Hindi ba sa mga pagsubok? Pero oftentimes, ganun po tayo, di ba? Kapag may blessing, grabe. Kitang-kita mo yan. Or minsan nga, hindi rin, no? Minsan, danger din talaga yan, eh. Kaya kung makita natin sa bigay, hindi rin nagkasala si Job doon. And later on, ibinalik din naman ng Diyos lahat sa kanya. Although, syempre, hindi ganun kabilis. But then, he proved that Satan is wrong. At tama ang Diyos, no? Na nag-cheer para po sa bawat isa. Kaya ang sabi lang naman ni Job, hubad ako nung dumating dito sa mundo, hubad din akong babalik. Naked, no? So, kumbaga alam naman natin, wala naman po talaga tayong dalang kahit anuman dito nang tayo ay lumabas dito sa mundo. Kaya sabi nga ni Job, pag alis ka, wala rin naman akong dadalhin. Just acknowledge that everything comes from God. All the blessing comes from God. Kaya minsan the danger is, pag nagkaka-blessing tayo, tingin natin, atin to eh. Kaya ang hirap nating pakawalan eh. Minsan kahit nga yung para na sa Panginoon, ayaw pa natin pakawalan. Hindi, akin to eh. Akin to, pinaghirapan ko to, di ba? So what makes God's grace ineffective? Kagaya nga nung sabi kanina ni Paul, gusto niya yung grace ng God laging magkaroon ng effect sa buhay niya. Again, alam po natin ito. Number one, there is pride. Diba? Gusto po ba natin na yung grasya ng Diyos ay hindi magkaroon ng effect sa life natin? The number one, there is pride. At alam naman natin, even doon sa God's kingdom, yan na talaga yung naging kasalanan dyan eh. Yung pride. Kaya nga po nung bumaba ang Panginoon, yan yung una niya talagang gustong bigyan ng dyan eh, no? Sabi niya doon sa Philippians 2, kumpletuhin niyo yung kagalakan ko. Learn to be humble, learn to submit. No? Kasi ang tao pong ma-pride, hindi yan po pwedeng magpa-submit. Laging yang tama dahil siya ay may tama. Hindi mo yan maiko-correct dahil tingin niya may tama siya at malaki. So, one indication ng isang ma-pride na tao, hindi mo yan ma-correct. At hindi yan marunong sumabmit. Cannot recognize authority. No? So, yun po. But He gives us more grace. No? That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Pinapaboran niya po yung mga taong mapagpakumbaba. Marunong magpasakop. No? But God always opposes. He opposes the proud. Kaya nga po, pag tayo po ay hindi natin namamalayan, unaware din, nagkaka-pride tayo, God opposes. Konting nalaman lang, konting nagkaalam lang. Ngayon, marunong nga, kaya na. Dali lang po tayong ibalik ng Diyos kung saan tayo galing. Because we all came from nothing. No? Another thing, mga kapatid, kapag meron pong unforgiveness,
yung tinatawag na bitter root. So, we need to be very, very aware of this. Bakit dumarating sa time, marami parang tamad na akong umaten. Alam niyo po, pag tayo nakakaramdam na ng ganyan, parang natatamad na akong mag-serve. Nako, it seems the grace of God, no, nawawala na ng effect sa life natin. It's all because of that, may mga asthma. Sino po dito yung may mga asthma? Mga asthma ng loob. Unforgiveness. Kaya ako po marami, di ba? Parang sabi ng iba, ayokong pumunta dyan. Kasi pag makikita ko siya, sisira yung araw ko. Tsinelas pa lang yung makita ko, sirang-sira na yung araw ko. Anino pa lang. Kaya mabuti nang umiwas na ako dyan. You know? Sabi dito, see to it that no one falls short of the grace of God. Falls short. And that no bitter root grows up to cause trouble and defile. Alam niyo po ba na mayroong transference of spirit? Ito po yun, no? Nagkaroon na tayo ng galit doon sa kapwa natin. May bitter root na naiwan. Pag isinare mo yan dyan sa kapwa mo, hindi niya nga alam yung sitwasyon, galit na rin siya doon sa kagalit mo. Damay-damay na to. Bisa nagugulat, inaano ko ba ito? Bakit galit siya sa akin? It's all because of the transference of spirit. Nabugahan mo. May poison po yan. Kinuwentuhan mo ng sama mo ng loob. Kinuwento pa sa isa. Nako, ayan na. Ang dami na nilang may galit doon sa tao. And that is what the Bible is saying. Bitter root po yan. Nagtatransfer yan. And it all comes from unforgiveness. Hanggang dumating sa time, ayaw mo nang umaten. Ikaw rin ang mawawala. Because you fall short of the glory of, the grace of God. No? Kaya sabi dito, see to it. Tingnan daw po natin, bantayan natin that no one falls short of the grace of God, no? And that no bitter root grows up. Bitter root. Yung root po na yan, nag-uugat kasi yan, no? To cause trouble. Magkukos po tayo ng, pag alam nyo po yun, pag nagkakaroon na ng trouble, para kung makikita natin, yung church nagiging magulo na, and it all starts with that. Dahil mayroon kang sama ng loob, kinuwento mo, ayan. Karoon na po ng kaguluhan sa church. You are the carrier. No? And defile many. So mag-ingat po tayo. So what the grace of God can do for us? Sabi nga po, grace is actively, no, and continuously working in the lives of God's people. Only by His grace can Paul credited the success of his ministry and not to his own substantial labors. So continuously po ito, patuloy, no, working in the lives of His people. Kaya sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. Hindi ko nga alam ba't nagkaroon ng kanta nito sa mundo eh. Narinig niyo yun? I am what I am. Kala ko una Christian song. Teka muna. Yung umpisa lang pala. No, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No. Again, inulit niya, I work harder. But not I. But the grace of God. Isa po dito, no, yung isinulat niya, yung sinasabing grace of giving. Doon po sa Macedonian Church, no? Kaya sabi niya nga, and no, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond.
beyond their ability. Entirely on their own, no? They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people, no? Alam niyo po ba, no, na even ang pagbibigay po ay grasya pa rin ng Diyos. You know, the burden that God is placing in our hearts is but just the grace of God so that we can support even His ministry. Grabe. Dumating sa punto itong Macedonian church, walang-wala na. Yan ang sabi dito, di ba? We want you to know about the grace that God has given the Macedonian church. Kung wala po pala ang grasya ng Diyos, mga kapatid, because truly, our nature as human, well, kaya nga pagkapanganak natin, meron po ba dito, ewan ko sa mga nanay, may mga anak po ba kayo na ipinanganak, nakaganan yung anak niya? O nakaganan? Hindi ko po masagot eh. Mga nanay? Hello, mga nanay? Nakatikom po ba? Baka mali ako. Tama ba, Sir Rowie? Nakaganan. Alam ko, bumubukas lang yan pagpatay na. So, nakatikom. Ibig sabihin lang, by nature, sorry po, pero totoo, we are all greedy. Di ba? Madamot talaga tayo, by nature. Yun po ang totoo nun. Pero kailan lang bumubukas talaga yan? Kapag nagrasyahan tayo ng Diyos. Magugulat ka. Yung dating madamot, just like Zacchaeus, anong sabi niya? Kung may dadaya ako, Lord, ibabalik ko 4 na beses. Babalik ko yan. Diba? Because the grace of God was there. It was given to Him. Kaya nga sa atin, minsan nagtataka tayo, alam ko, madamot ako, pero ngayon, maluwag na sa loob kong magbigay. Hindi na mahirap sa akin ngayon magbigay. No? Naibibigay ko na ng maluwag sa puso ko yan at talagang gusto ko na susunod ko yan. No? Because hindi po tayo yan. It is the grace of God. Kaya nga minsan pag nawawala yung grasya ng Diyos, nagiging madamot na naman tayo. Eh. Kaya sabi ni Paul, no, see to it, na hindi mawala ng, anong tawag dyan? Ng effect, no? Yung grasya ng Diyos sa buhay natin. So mga kapatid, no, again, let me take this opportunity to thank everybody, no, for supporting the church building that we have, for all those pledger, no. Salamat po sa inyo. Alam po, sumagana ang grasya ng Diyos. Palakpakan po natin siya. Sa buhay po ng bawat isa. And even our youth ministry, no, sa kanila pong kakayahan, na buuin po nila na makapag-contribute sila para po sa ating church building. No? Kasi our next journey is all about building na po. Pinrobay na po ng Lord yung para sa lahat. Alam ko po, sa grasya niya. No? Gusto po ba natin na direkta ang Diyos magbigay sa atin? Gusto po ba natin direkta mula sa langit, ipabagsak niya po yung pera? Lalo na kung mga 20-20 yan na coins. No? Gusto po ba natin ganun? O baka naman gusto natin padaanin sa atin? Mas prefer po ba natin padaanin sa atin? Amen? Kaya binibless. Kasi pinapadaan ng Diyos. Amen po ba? Padaluyin po. No? So, mahirap pag pinabagsak ng Diyos yan eh. At hindi tayo gamitin. Kaya nga po nagagamit yung bawat isa. No? So, let's use. No? Sabi nga po, kung tayo ay binigyan ng Diyos, alam natin kung para saan yan. Di ba? Galing yan sa Kanya, gamitin natin. And we also thank Sister Joyce, no? Kasi ito, hiningi ko na to kay Lord eh. Sabi ko, dito na to eh. Tama ba, Sister Joyce? Ay, hindi siya makasagot. Impronto naman na. Sige, sila. Pinagpipray natin yung ating kapatid. So, isa siya sa ginamit ng Panginoon, no? Kaya, yun po, ano? Kaya, kumbaga sabi nga, the grace of God is there, no? And they exceeded our expectations. Sabi nga dito, they gave themselves first of all to the Lord and then by the will of God also to us. Yun naman pala eh. Kapag ang isang tao, naibigay niya na ang sarili niya sa Diyos, madali na siyang magbigay ng kahit ano. Kaya pa pala kumisan ang hirap pa nating magbigay eh. Kasi yung sarili nga natin, hindi pa natin naibigay sa Diyos. Pero yung isang Kristiyano na talagang naibigay niya na yung sarili niya sa Diyos, ang dali na lang yan.
ng mga bagay-bagay na yan na ma-contribute. Okay? So kung tayo po ay hindi pa po mga pledger, well, hayaan po natin na padaluyin sa atin ng Diyos. No? Huwag ibagsak yung direct. No? Baka tayo yung bagsakan yan eh. So hayaan na lang natin padaluyin sa atin ng Diyos at maipagkaloob natin. For the grace of God has appeared, no, that offers salvation to all people. So kung makita po natin, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given in Christ Jesus before the beginning of time. No? But it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. By next week po, so we will commemorating the death and resurrection of our Lord. But God, the last enemy na kanya po talagang in-overcome is death. No? So it is the ongoing benevolent act of God working in us, in which apart from Him, mga kapatid, we can do nothing. Kapag wala po ang Diyos, wala talaga tayong magagawa. Pag pumalpak po tayo, isa lang ibig sabihin yan, tayo yan. Amen? Pero pag naging matagumpay po yan, iniasa natin sa Diyos yan. Sabi nga ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Because apart from me, you can do nothing. Wala talaga tayong magagawa. So as the recipient of God's grace, Christians must be gracious to others. His grace is given to us to serve others and to exercise our spiritual gifts for the building up of the church. Kaya po ibinigay yung grasya na yan, para po tayo ay makapaglingkod sa bawat isa at na-exercise po natin yung ating spiritual gifts to build up His church. So sabi po dito sa Romans 12:6, we have different gifts according to the grace given to each of us. So if your gift is prophesying, then prophesy, or whatever gift that is in accordance with our faith. So sabi po ng Lord, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So sa grasya po ng Panginoon, kaya po tayo nakakapaglingkod. Amen po ba, mga kapatid? Praise be to God. So tayo po lahat ay pumikit at tayo po ay mananalangin. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa umagang ito. Just like Paul, Lord God. That is also our prayer. Lord, na hindi po mawala ng effect yung grasya mo sa buhay namin. Thank you for reminding us, oh God. Malapit na pala. Na hindi ka talaga tuluyang makakilos sa aming mga buhay, Lord, dahil kami rin na naghihinder because of our pride. We tend to do it on our own, Lord God. And we just don't allow you, Lord God, to move. But then you are just there waiting for us to call you as help. Pero hindi ka po makagalaw, Lord, kasi kaya pa namin eh. Pero alam mo, Panginoon, ang sitwasyon, alam mo ang kondisyon ng mga anak mo na naririto. Marami po talaga gusto na pong bumigay. Marami po gusto na sumuko. And yet, thank you for bringing us here today and for giving us your word, reminding us your grace continuously working, Lord God, in us, through us, only if we will allow you. May pride, Lord, and unforgiveness will not hinder, Lord God, your grace from becoming effective, Lord, in our lives. Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo sa oras na to. Kaya mong magpakumbaba kami. Kung may nakita ka po sa aming mga buhay na kung saan ay
makakapagpahinto na yan. Lord, mawawala ng effect yung grace na yan. Kaya mong isuko ko namin ito sa iyo sa oras na to. And help us to always acknowledge you in our lives. That apart from you, oh God, we can do nothing. Hallelujah. Yes, Lord God. Panginoon, salamat dahil nangusap ka sa amin. And we know, Lord God, may pinaabutan ka po ng mensahe na yan sa bawat isa. Help us, Lord, as we respond to you this morning. Hayaan ka naming kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Kaya mo po yung sukdulang biyaya na yan. Muli, paranas mo. Panginoon, pagpatawad mo kung kami ay nagtiwala na naman sa aming mga sariling lakas, kakayahan. Kaya eto, Lord, hindi naman namin maikaila. Hirap na hirap kami, Panginoon. Pagod na, Panginoon. But then, thank you. Because once again, we are here, and you are here, Lord God, to help us overcome everything and sustain us by your grace. Hallelujah. Just ask you, Lord God, to just continue minister to your people this morning, Lord God. Hallelujah. Mga kapatid, why not then, no? If you feel yung grace ng God, it seems parang unti-unti, no? Nawawalan siya ng effect. Just come forward. I do believe God has a message for us this morning. And He wants to help us, to strengthen us once again. He wants to, yung grasya niya po patuloy na maranasan natin in our weaknesses. Ayan nating maranasan natin yung lakas na yan na nagmumula sa Kanya. Kung sa tingin mo, kapatid, you need the strength coming from God, just come forward. And we'll be praying for you as the Lord gave us His word. Sa tingin natin, nakapagmalaki man tayo or whatever, kinaya natin on our own. But this is the time God loves you so much, no? That He wants to strengthen you. He doesn't want you to depend on your own, but He just wants you to experience His strength, His amazing grace. Oh, yes. Sabi nga po ang Diyos, siya na po yung napagod na tingnan